Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sa ibang eksena sa Zen Wusword Sect, Forbidden Ground, Blackwater Mountain, Demon Suppressing Tower. Pumasok si Feng Lixue sa isang kwarto, at may sumigaw, Feng Lixue. Isang tao sa sahig ang nag-akusa, kaya ikaw ay isang isili mula sa demonic path. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ka ng madali at pinayagan kang pumasok sa tower. Ang iyong guro, si Kang Song Sword Saint, ay alisin ang insect poison mula sa aking katawan kung mayroon kang tapang, at lalaban ako sa iyo gamit ang isang daliri lamang. Kung mananalo ka, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sumagot si Feng Lixue, kayong tatlong diakons ay talagang nasayang ang inyong mahabang buhay. Inaasahan niyo na ang isang tao mula sa demonic path ay makikipaglaban sa inyo ng patas. Isa sa kanila, ang kanyang dating buddy, ay nagsabi, Demones. Patayin mo kami kung may lakas ka ng loob. Ang tatlo namin ay ang pinakamatatandang diakons ng Forbidden Ground kahit ang sect master. Pinatahimik ni Feng Lixue ang isa sa isang suntok. Sinabi ng matandang lalaki, Demones. Talagang isang vile demones ka. Sinabi ni Feng Lixue, nagawa na ang kanyang kalooban. Kaya, ano ang sasabihin niyong dalawa? Handa na ba kayong ibigay ang key sa 1,000 chances box na nag-imbak ng Kangming's sacred artifact? Tanong ng matabang matandang lalaki, kung ibibigay namin sa iyo ang key, maaari mo ba kaming palayain? Sumagot si Feng Lixue, hindi ba mas mabuti sana kung ginawa ninyo ito ng mas... Kinuha niya ang key mula sa matabang matandang lalaki, at inihagis ang kanyang espada. Sinabi ng huling matandang lalaki, Demones. Papatayin ka ng langit, mamamatay ka sa isang horrible. Pinatulog niya siya. Sinabi ni Feng Lixue, sino ang tingin niyo sa akin? Ako ay ang pinakamatandang direktang disipulo ni Demon Lord Qingling. Bigla, naramdaman niya ang pleasure sa kanyang tiyan at nanginginig na sinabi, ang aking tiyan, habang naramdaman niya ang vibration sa buong kanyang katawan. Nanginginig na sinabi niya, maaaring iyon na bang demonyo ang nag-activate ng evil rune sa aking katawan? Hindi ang evil rune ay hindi na-activate. Nalason ba ako? Sa anumang kaso, ipapadala ko muna ang nais ng demonyong iyon pabalik sa Yuluo Temple. Binuksan niya ang kahon na kumikislap ng purple sa loob. Nagulat si Feng Lixue nang makita ang item sa loob at sinabi, bago ko makumpirma na napatay na siya ni second junior sister, wala akong ibang Sa templo, sinabi ni Saint Singer kay Bai Qingling, Guro. Guro, ano ang iniisip mo habang pumasok siya sa pagitan ng mga binti ni Bai Qingling? Maaari mo bang sabihin kay Singer? Sinabi ni Bai Qingling, isipin na ang taong ito ay pinahintulutan ka na matulog sa ilalim ng kanyang mga paa. Walang susunod na pagkakataon, lalo na sa panahong ito. Tanong ni Saint Singer, panahong ito. Inaalala ba ng guro ang paparating na sect master selection ceremony? Bumulong si Bai Qingling, marahil. Biglang tumalon si Saint Singer sa kandungan ni Bai Qingling at sinabi, wo. Tama ang hula ni Singer sa mga iniisip ng guro. Hinawakan ni Bai Qingling ang kanyang binti at naisip sa kanyang sarili, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo pwedeng Sinabi ng isang system notification, dahil naabot na ng iyong divine masaging teknike ang max level, hindi ka makakakuha ng anumang experience sa paggamit nito. Naisip ni Bai Qingling, ginagamit ko. Inaayos ko lang ang kilos ng aking disipulo. Isu kita para sa Ang system na ito ay naninirang puri sa akin. Sinabi ni Saint Singer, Guro. Nais ni Singer na ipakita sa iyo ang isang malaking kayamanan. Mapagpanggap na inayos niya ang kanyang dibdib. Pawisan na tanong ni Bai Qingling, anong malaking kayamanan? Naisip niya sa kanyang sarili, hindi mo naiisip na ipakita sa akin ang isang bagay na hindi dadaan sa review sa orihinal na laro, tama ba? Mapagpanggap na inihayag ni Saint Singer ang token of authority ng Blood Pill Palace Supreme Elder na si Luo Qingfeng, at inilagay ang token sa pagitan ng kanyang cleavage. Tanong ni Bai Qingling, bakit mayroon kang token ng isa sa 10 Supreme Elders ng Kangming Sect? Ipinaliwanag ni Saint Singer, urgently nag-aalok ng reward si Elder Luo para sa isang taong makakagawa ng 9th grade Heavenly Heart Herb, at nangyari na alam ni Singer kung paano ito i-refine. Kaya, pinagsama-sama ko ang lahat ng ingredients mula sa Demonic Garden, in-refine ito, at inihandog kay Elder Luo. Tanging nag-aarte ng tanga si Singer sa harap ng guro, ngunit napakatalino niya sa ibang pagkakataon. Palaging iniisip ni Singer kung paano tulungan ang guro at ang aming Yuluo Temple.
Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, sa orihinal na laro, nakuha ni Xiao Chen ang token na ito sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga resources ng kanyang guro na si Yuxuzi at nakatulong kay Ye Hongyi na magkaroon ng isang malakas na taga-suporta. Ito ay isang diskarte para sa ruta ni Ye Hongyi. Hindi ko inasahan na ninakaw ni Xinger ito kay Xiao Chen. Ito ba ang bonus ng pagkakaroon ng absolute loyalty ni Xinger? Sinabi ni Bai Qingling kay Shen Xinger, mahusay ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ito ang reward na nararapat sa iyo. Niyakap niya si Shen Xinger. Bigla, naramdaman ni Shen Xinger ang pleasure at nagmuon, guro. Sinabi ng isang system notification, congratulations to the host for successfully spreading. Sinabi ng isa pang system notification, points earned, 3,000 points. Kasalukuyang points, 10,000 points. Inilapag ni Bai Qingling si Shen Xinger sa kanyang trono at lumakad palayo, sinabing, tara, sumunod ka sa akin palabas ng seclusion, at durugin ang lahat. Walang sinuman ang makakapigil sa atin. Sa General Altar ng Kangming Sect, Blood Pill Palace, sumigaw si Xiao Chen, ano? Ayaw ni Elder Luo ng aking mint grade Heavenly Heart Herb. Bakit? Tiyak na totoo ang aking herb. Nagtwirl si Elder Luo ng kanyang balbas at sinabi, ang bounty ni Elder Luo ay totoo, at ang herb sa iyong mga kamay ay totoo rin. Ngunit mayroong isang taong dumating bago ka, kaya naman na-expire na ang bounty. Protesta ni Xiao Chen, paano mangyayari yon? Ang bounty ni Elder Luo ay kakapost lang ng 10 araw. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nakahanap ng herb na ito bago ako? Sumagot si Elder Luo, ayos lang na sabi. Ang direktang ikatlong disipulo ng Temple Master ng Yuluo Temple ang nakahanap ng herb na ito sa ika-5 araw pagkatapos na ma-post ang bounty. Tungkol sa anong reward ang hiniling niya, wala akong ideya. Naisip ni Xiao Chen sa kanyang sarili, Singer. Shen Xinger. Sarili niyang intensyon ba ito? O inutusan siya ng Demon Lord na yon? Umspit siya ng apoy sa galit at sumigaw, ang dalawang bastard na yon. Tiyak na pupunitin ko sila ng maliliit na piraso. Tumakbo siyang palayo kasama ang kanyang mga herbs. Tumawa si Elder Luo, hahaha. Galit ka lang dahil dito. Hindi sapat ang iyong Daoist heart, binata. Sa gubat, bulong ni Xiao Chen, Frick, ano ang gagawin ko ngayon? Bigla may nagsabi, disipulo. Xiao Chen. Ang Heavenly Heart Herb na inaksaya ko ng araw na i-synthesize, na ibigay mo na ba kay Luo Qingfeng? Sinabi ni Xiao Chen, Guru Yuxuzi. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi ka ba makakahanap ng mas malinis na lugar upang mag-perform ng spirit possession? Sinabi ni Guru Yuxuzi, bakit nasa iyong mga kamay pa rin ito? Mayroon bang isang taong dumating? Sinabi ko sa iyo na agad itong ibigay, ano ang hinihintay mo? Talagang walang silbi ka. Biglang nagalit si Xiao Chen at sumigaw, sapat na. Para sa iyong plano na wasakin ang demonic sect, sinabi mo sa akin na maging insili sa loob ng 3 taon sa simula. At ngayon 3 taon pagkatapos ng 3 taon. Pagkatapos ay 3 taon pa. Halos 10 taon na ngayon, matanda. Sumagot si Guru Yuxuzi, Xiao Chen, ang pagprotekta sa mga mortal at pag-eliminate ng demonic cultivators ay ang responsibilidad ng Kunlun Daoist sect. Sigurado akong ayaw mong masayang ang iyong 10 taon bilang insili, tama ba? Ginamit ko ang mga spiritual discs upang mag-pry sa hinaharap kagabi at natuklasan ang isang malaking lihim. Pumanaw na ang Grand Elder ng Kangming Sect na si Ye Taiyuan 7 araw na ang nakalilipas. Sumigaw si Xiao Chen, ano? Ngunit pumunta si Grand Elder Ye sa Black Moon Hall 2 araw na ang nakalilipas. Lumitaw din siya sa harap ng kanyang apong si Ye Hongyi at ng ibang mga miyembro ng pamilyang Ye. Sinabi ni Guru Yuxuzi, iyon ay ang kanyang yin body, hindi ang kanyang pisikal na katawan. Ngunit ang remnant soon ni Ye Taiyuan ay hindi magtatagal. Ito ay tungkol sa divine weapon ng Kangming Sect. Lumapit ka, i-whisper ko sa'yo. Mayroon ka pang pagkakataon. Kunin ang tiwala ni Ye Hongyi, tulungan siyang maging leader, at gawin siyang puppet mo. Sinabi ni Xiao Chen, ako. Lumapit sa mabahong bagay na ito. Hindi. Ayokong lumapit. Sa ibang eksena, nagpahinga si Hua Yuerong sa kanyang kama, tahimik na nag-isip. Mainit habang nabubuo ang pawis sa kanyang mga dibdib. Naalala niya ang isang panahon noong siya ay lumalaki pa, at sinabi ng isang batang lalaki sa kanya, bakit ang katawan ni Rong Er ay nagiging ganito kalaki? Sinabi ng isa pa, nagiging baboy ka.
At pinagtawanan ng kanyang kaibigan, nagiging malaking matabang baboy. Nahiya si Hua Yuerong at may lumapit sa kanyang likuran. Bigla, naglagay sila ng robe sa kanya at siya ay sinabi ni Hua Yuerong, senior brother. Tiningnan niya at nakita si Bai Qingling. Sinabi niya sa kanya, ang robe na ito ay hindi lamang makakapag-cover ng iyong katawan, kundi makakapag-block din ng lahat ng mga ignorante na chismis. Masaya si Hua Yuerong na makita si Bai Qingling na tumutulong sa kanya. Sa ibang eksena, sumigaw si Hua Yuerong, senior brother. Senior brother! Huwag! Paano magagawang saktan tayo ni Guro? Tiyak na may misunderstanding. Senior brother, ikaw ang taong pinakahinahangaan ko, bakit mo pinapatay ang mga inosenteng disipulo? Bakit ka naging ganito kalamig at walang puso? Tinignan siya ni Bai Qingling sa isang menacing stare. Bigla, nagising siya na nakasuot pa rin ang robe na ibinigay ni Bai Qingling. Sinabi niya, "Buwisit, nananaginip na naman ako tungkol sa Demon Lord na iyon." Bigla, sinabi ng isang matandang babae, "Saintes, ang lahat ng vassals ng Yinyi Temple ay nagtipon." Lahat sila ay kasalukuyang naghihintay. Naisip ni Hua Yuerong sa kanyang sarili, ang Luocha Temple ay nagtipon din ng halos 2,000 demonic cultivators, lahat ay nagdadala ng kanilang sariling mga sandata. Hindi sila makapagpigil kahit na naroon ang Grand Elder. Pagkatapos ay nagtanong siya, paano naman ang Yuluo Temple? Nagulat ang matandang babae, nakita na si Temple Master Bai nakakalabas lamang mula sa blood storage. Hawak niya ang kamay ng kanyang disipulong si Shen Xinger, masayang naglalakad sa loob ng garden. Inimagine ni Hua Yuerong na magkahawak kamay sina Bai Qingling at Shen Xinger at sinabi, hinawakan niya ang kamay ng kanyang disipulo. Sinabi ng matandang babae, patawarin po ako, Saintes. Hindi namin maunawaan ang mga motibo ni Temple Master Bai. Sinabi ni Hua Yuerong, naging matanda na siya at wala pa ring kahihiyan. Talagang hinawakan niya ang kamay ng kanyang disipulo sa araw. Tanong ng matandang babae, kaya ang paninindigan at mga motibo ni Temple Master. Tanong ni Hua Yuerong, mayroon bang anumang bakas ng Demon Lord na yon sa kasalukuyang kanya? Nag-init siya, Bai Qingling, talagang nararapat kang mamatay. Sa Kanming General Altar, Thousand Snow Mountain Range, naglakad sina Bai Qingling at Shen Xinger sa niebe at umahing si Bai Qingling. Tanong ni Shen Xinger, Guro, ano ang nangyari? Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, habang iniisip si Hua Yuerong, tiyak may isang taong naninisi sa akin sa dilim. Tanong ni Shen Xinger, sino? Bigla, ipinindot ni Shen Xinger ang kanyang katawan laban kay Bai Qingling, mahigpit siyang yakap. Guro, mas ba ito? Sabi ni second senior sister na ang katawan ni Xinger ay magiging mainit tulad ng furnace sa taglamig. Bakit hindi mo subukang pumasok kay Xinger? Sumagot si Bai Qingling, dahil sa iyong body composition na compatible sa yin at cold evil energy. Iba ito sa body warmth. Reklamo ni Shen Xinger na, Guro, pupunta tayo sa General Altar, bakit tayo pumunta sa deserted mountain rear na ito? Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, natural na dahil gusto kong putulin ang oportunidad ni Xiao Chen. Kung sinunod ko ang orihinal na laro at hindi pumunta rito, ibibigay ko ang advantage kay Xiao Chen. Dahil makikialam ako sa kanya, gagawin ko itong lubusan. Sinabi niyang malakas, hahayaan kong lumipad ang oportunidad ng kaunting panahon, baka malapit ng lumapag. Bigla, sa tuktok ng bundok, may bagyo na bumuo at isang tao ang nag-levitate sa langit, ang kanilang aura ay nag-intensify. Ang taong dumating ba ay si Temple Master Bai Qingling? Si Kenming Ancestor, Ye Taiyuan. Batiin ni Bai Qingling si Ye Taiyuan, sinabing, Ancestor, ikinagagalak kitang makilala. Sumunod si Shen Xinger, ng Yuluo Temple bumabati sa Ancestor. Observed ni Ye Taiyuan, isang ghost-controlling spiritual body, flawless at natural, without form nor stain. Napakapalad ni Temple Master Bai. Kailan mo balak i-slaughter ang high-quality ingredient? Tahimik na nakikinig si Bai Qingling. Sinabi ni Shen Xinger, nasa Guro ang desisyon kung kailan niya ako kailangan. Huwag kayong mag-alala, Ancestor. Tumawa si Ye Taiyuan, talagang mahusay si Temple Master Bai sa pagkontrol ng kanyang mga subordinates. Nangyari na hinahanap kita. Dahil nagkita tayo, mag-usap tayo. Sinabi ni Bai Qingling, Xinger, iwan mo muna kami. Naisip niya sa kanyang sarili, narito na ang oportunidad. Umalis si Shen Xinger, at nagpatuloy si Ye Taiyuan, sa simula, nang likhain ng mga primordial gods at demons ang mundo,
ipinanganak ang Daoist girl na si Muxinlan. Nagsimula ang ikatlong digmaan sa pagitan ng matuwid at demonic paths. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, habang nagiging puti ang kanyang mga mata, hindi ba malapit nang ma-dissipate ang yin spirit ni Ye Taiyuan? Hindi ito mukhang isang taong malapit nang mamatay. Nasaan ang skip button? O ang silira button na nagpapahintulot sa iyo na gawin? Biglang naging seryoso si Ye Taiyuan at sinabi, "Aking kaibigang Qingling, wala na akong masyadong oras." Ipakita niya ang isang singsing at sinabi, "Ito ang isa sa 2 divine artifacts ng Kangming Sect, ang Kangming Soul Ring. Ang status ng wearer ay magiging just below ng Sect Master, at hahangaan ka ng milyon-milyong mga tagasunod. Kung ibibigay ko sa iyo ang item na ito, tutulong ka ba sa aking apong si Ye Hongyi?" Tanong ni Bai Qingling, ang Hallmaster ng Black Moon Hall, si Ye Hongyi, siya ba ang iyong piniling heiress? Sumagot si Ye Taiyuan, mukhang mayroon ding sariling mga iniisip si Temple Master Bai. "Sige, tulungan mo ang aking apo kung maaari. Kung hindi posible, maaari mong kunin ang kanyang lugar." Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang singsing, saan ko na narinig ang mga salitang ito dati. Ngunit dahil mayroon akong pagkakataong kontrolin ang posisyon ng Sect Master, wala akong dahilan na. Nagpatuloy si Ye Taiyuan, mayroon pa akong 2 bagay na nais kong pag-usapan. Ang una ay tungkol kay Hong Wudao, ang ama ni Hongyi. Ang huling kalooban ni Wudao ay ikasal si Hongyi sa iyo at magtulungan kayong palakasin ang Kangming Sect. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, "Hey, ang mga salita tungkol sa pagkuha ng kanyang lugar kanina ay hindi maaaring tungkol sa pagpapakasal sa kanya, tama ba?" Sa orihinal na laro, dapat napatay na si Bai Qingling ngayon. Isipin na mayroong isang hidden fiance. Umubo si Bai Qingling at sinabi, "Maliit na bagay ito. Magde-decide ako sa hinaharap. Sabihin mo sa akin ang pangalawang bagay." Sinabi ni Ye Taiyuan, "May mga chismis na natalo ka ng Daoist Maiden na si Muxinlan. Totoo ba yon? Kung kahit si Temple Master Bai ay hindi naging katumbas ng babaeng iyon, hindi ba nawasak ang ating Demon Sect?" Natahimik si Bai Qingling. Pagkatapos ay sinabi niya, natalo niya si Bai Qingling. Nagsimulang mawala si Ye Taiyuan at sinabi, "Ito eh." Nagpatuloy si Bai Qingling, ngunit hindi niya ako. "Kung babalik siya muli, kikilos ako." Sa Kangming General Altar, Front Mountain Gate, sinabi ng isang lalaki kay Xiao Chen, "Mangyaring bumalik, Junior Brother Xiao. Ang ancestor ay matagal nang nasa seclusion at hindi makikipagkita sa sinuman. Pakiusap ni Xiao Chen, mangyaring maniwala sa akin, General Altar Brothers. Urgently ko kailangang makita ang ancestor. Ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman. Kung magde-delay pa tayo, ang ancestor ay you." Sinabi ng lalaki, "Ay ano?" Bigla, itinapon si Xiao Chen, tumbling sa hangin. Biglang lumitaw si Ye Hongyi at sinabi, "Kung narinig ng aming Sect Master na nagpapakalat ka ng mga chismis tungkol sa Sect, pupugutan niya ng ulo ang iyong asong ulo. Lumayas, huwag mong pahintulutan na ulitin ko ito sa iyo ng pangalawang pagkakataon." Naisip ni Xiao Chen, "Yuxuzi. Ginawa ko ang lahat ng sinabi mo, ngunit hindi ito freaking gumana. Anong shitty divination ang ginawa?" Sa Yuluo Temple Master's Palace, sinabi ni Bai Qingling, "Napakaganda ng residence ng Yuluo Temple Master. Sana mas maaga akong umalis sa blood storage at nagsaya dito. Ang panganib sa blood storage ay sa wakas ay tapos na. Susunod, kailangan kong kunin ang 5 organs ni Bai Qingling upang mag-cultivate sa Nascent Soul Realm. Sa kanila, ang puso ay nasa Flame Demon Tower, at ang key ay nasa 3 Supreme Elders. Hindi ko ito makukuha ng walang otoridad ng Sect Master. Sa pagtulong kay Ye Hongyi na maging Sect Master, natutupad ang kalooban ni Ye Taiyuan at nagsisilbi rin ito sa aking mga interes. Ngayon na nakuha ko ang Kangming Soul Ring, ang natitira na lang ay ang Kangming Soul Sword, naisip ni Bai Qingling. Lixue, hahayaan mo bang bigyan ang iyong guro? Tungkol dito, ang personality ni Lixue ay dapat ang pinakamahirap na ma-influence ng Great Love. Ano ang dapat kong gawin upang masagot ang mga problema sa kanyang puso? Tama. Ang kanyang. Sa ibang eksena sa Saili Water City Street Market, mapagpanggap na naglakad si Feng Lixue, na akit ang tingin ng maraming lalaki. Pumasok siya sa isang gusali, at batiin siya ng host, "Welcome, paano mai?" Sinabi ni Feng Lixue, "Sabihin kay shopkeeper Fatty Hong na lumabas." Hinahanap siya ng Eastern King of Hell. Nerbiyos na sumagot ang host, "Eastern King of Hell.
Pumasok si Feng Lixue sa isang kwarto, kumikislap ang kanyang aura at umupo upang maghintay. Pumasok ang shopkeeper na si Fatty Hong, sinabing, Lady Lixie, ako ito, si Hong Qianfan ng Crimson Pig Guard ng Yuluo Palace. Ipakita niya ang isang mabigat na item. Suriin ito ni Feng Lixue at sinabi, ito ang item na nais ng Temple Master. Personal mong i-escort ito pabalik sa Yuluo Temple sa lalong madaling panahon. Higit pa rito, lunukin mo ito. Lumaki ang mga mata ni Fatty Hong, ang 7 Absolute Body Melting Pill. Lady Lixie, palagi akong nagtatrabaho ng masipag at hindi kailanman nag-slack off. Banta ni Feng Lixie, lunukin mo o mamatay. Napakaraming pawis si Fatty Hong habang masunurin niyang nilunok ang pill. Ako alis na ako ngayon. Pinanood siyang umalis ni Feng Lixie at sinabi, umaasa akong ito ang huling bagay na kailangan kong gawin para sa demonyong iyon. Lingin, matagumpay ba ang iyong plano? Tiningnan niya sa labas at naisip, simula bata pa ako ay nabubuhay ako sa ilalim ng anino ng demonyong iyon, ang aking puso ay matagal nang nadungisan niya. Ngunit si junior sister ay bata pa, kaya kami, bilang senior sisters, ay dapat tulungan siyang makatakas sa mga kasamaan ng demonyong iyon. Bigla, naramdaman niya ang sakit. Bakit nag-flare up muli ang sakit? Hindi na-activate ng demonyong iyon ang evil rune na iyon. Nalason ba ako? Maaaring sa panahong iyon? Buwisit, wala akong dalang anumang elixir upang linisin ang lason. Kung pumasok ang lason sa mga meridian, hindi ba nangangahulugan? Ganoon na lang, ito ang aking Ang maging kontrolado ng demonyong iyon ay living hell pa rin. Sa wakas ay maaari na akong maging malaya. Bigla, naramdaman niya ang matinding sakit at sumigaw habang lumilitaw ang mga tentacles mula sa kanyang tiyan, sinusubukang bumalot sa kanyang katawan. Guro, ikaw na demonyo, hindi mo ba ako papalayain kahit sa panahong ito? Siya ay naggasp habang naramdaman ang matinding pleasure. Bigla, may humawak sa kanyang balikat. Makinig ka sa akin at maging tahimik, utos ng boses ni Bai Qingling. Nagpatuloy siya, ang iyong katawan ay puno ng lason. Sa buong mundong ito, tanging ang iyong guro ang makakapagligtas sa iyo. Naramdaman ni Feng Lixie ang higit pang pleasure na nag-intensify, na nagpapa-out ng kanyang dila habang ang lason ay nag-splatter sa lahat ng lugar. Pagkatapos ng ordeal, sinabi niya, kaya niyang linisin ang lason na pumasok na sa dantian. Siya siguro ang tanging makakagawa nito mula sa Bigla, nagsimulang mag-slide ang mga tentacles sa kanyang mga binti, at naramdaman niya ang higit pang matinding pleasure, sumisigaw, hindi. Guro, hindi mo pwedeng Bumulong si Bai Qingling, ang laso ng Demon Suppressing Tower ay hindi maaaring maliitin. Kahit ang iyong guro ay hindi makakatakas sa isang minor na injury. Kaya dapat mong makipagtulungan sa akin. Kailangan kong isip ito ng isang beses. Habang nagpatuloy si Bai Qingling, naisip ni Feng Lixie sa kanyang sarili, may mali sa demonyong iyon. Isa lamang akong isa sa kanyang mga pounds. Bakit niya dapat sayangin ang kanyang mga kapangyarihan upang mag-detoxify ng lason para sa akin mula sa distansya? Maaaring si Lingyin at Singer ang may ginawa upang baguhin ang kanyang kalikasan. Naalala niya ang kanilang huling pagkikita nang sabihin ni Bai Qingling sa kanya, maligayang kaarawan, Little Lixie. Iginalaw niya ang kanyang ulo, enduring ang intensity ng pleasure, hindi, ano ang iniisip ko. Ayon si Demon Lord Qingling. Tiyak na nais niya akong maging indebted sa kanya upang mas lalo niyang makontrol ang aking May tumawag sa labas, Sister Lixie, naroon ka ba? Nakilala ni Feng Lixie, ang boses na ito ay ang Third Royal Highness. Bakit ka narito? Sumagot ang boses, talagang si Sister Lixie. Narinig ko na pumunta ka sa Airy Water City para mag-train, kaya nagtanong ako sa paligid at nakahanap ng store na ito. Pagkatapos ng lahat, sa itsura ni Sister Lixie, mag-iwan ka ng malalim na impresyon sa lahat ng dadaanan mo. Kaya, Sister Lixie, maaari ba akong pumasok? Tahimik na nakikinig si Bai Qingling, hawak ang balikat ni Feng Lixie. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.